Newtonian fluid. If you could see the Newtonian fluid from the point zero, it is increasing gradually with a constant increase. Okay? It is increasing with a constant manner. Therefore, when we say Newtonian, it is direct, the force here, the force over area, is directly proportional with the velocity gradient. And it is also the same with our ideal plastic fluid. The force is directly proportional to the velocity gradient, but there is a but. There is an initial stress or initial force that is needed before it goes to the continuous change. Okay? And if you could see here for the non-Newtonian fluid is showing non-constant or non-definite or changing. There are changes of its viscosity. So, hindi constant yung viscosity, it is changing. For us to better understand this graph, so let us first have the vivid discussion for each of the gas, of the fluid type. So let's have the first one, which is the ideal fluid. When we say ideal, if you could remember, if you could think, when we were still child or nung mga bata pa tayo, 'di ba? Meron tayong ideal girlfriend, ideal boyfriend, ideal family, ideal partner, meron tayong ideal life. No, sabi natin, gusto ko pag tumanda ako, marami akong pera. O pwede rin siguro nung bata tayo or kahit ngayon, sabi natin, gusto ko pag nagkaasawa ako, ang asawa ko mabait, mayaman, madaling maunawaan. Hindi naman mamatay na. Madaling maunawaan. But in reality, those things are just ideation. No, idea lang natin, almost perfect standard po natin siya. Bakit almost perfect standard? Mahirap po, kunwari ang ideal asawa ni Sir, kung ang ideal asawa ni Sir ano, mas maliit ng konti kay Sir, mabait, walang toyo, hindi pikon, ah, sweet, 'di ba? Ganun yung ating mga description. Pero hindi naman tayo lagi makakahanap ng tao na laging mabait. Mahirap humanap ng babae na walang toyo, 'di ba? Tapos mahirap i-achieve yung gusto lagi natin na perfection or ideation. Because yung ideal na iniisip natin, that is always imaginary po. Imaginary. Ibig sabihin sa imagination natin, yun yung ating perfect standard or what we call as ideal. But in reality, it is not existing. Walang ganon sa mundo. Walang babaeng walang toyo. No, walang babaeng laging mabait. Walang babaeng laging sweet. Walang babaeng hindi kailangan suyuin. Parang para kay Sir yun ha. Baka mamaya ma-misinterpret yung opinion ni Sir. But because of that, it is reflecting na dahil yun yung ideal natin, it's just an imagination. At katulad sa fluid, may tinatawag tayong ideal fluid or also known as inviscid fluid. Ano pong tinutukoy kapag sinabi nating ideal fluid or inviscid fluid? Ibig sabihin, ang fluid na to ay imaginary. Hindi po siya nag-e-exist sa Earth. Walang ganito. Parang kahapon, walang kayo. Uy! Okay. Sa mga nag-Valentine's dyan, eh di, congrats. Joke lang. And, sinasabi daw po na ang mga inviscid or ideal fluid has zero viscosity. Meaning, kahit kaunti, wala silang kahit anong resistance to flow. They have zero viscosity. And saying that an fluid has zero viscosity, that is impossible. Ay, ba't pa natin, sir, pag-aaralan? Imposible naman, sir. Imaginary naman, sir. Kasi po,
Katulad ng pag-aaral nyo sa ideal gas equation. Naalala po ba yung ideal gas? This ideal fluid is also used para po sa sake ng ating discussion, theoretical approach, at scientific explanation. Okay? So the characteristic of ideal fluid, it offers no resistance to flow. Lahat ng fluid sa buong mundo ay merong viscosity. Kahit kaunti, kahit 0.000000001, may viscosity pa rin po ang fluid na yun. At ang sabihin ng isang fluid ay walang viscosity, that is imaginary. And that is what we call as ideal fluid. Because there is no friction, there is no energy loss as the fluid moves. Shear stress is always zero during this motion. So bakit inaaral? Assuming a fluid is ideal simplifies complex mathematical analysis. Okay? Okay po ba? Okay pa tayo? Okay, kaayo. Alright. So we also have the next one. Kung meron tayong imaginary, kung meron tayong, kumbaga sabihin natin mga pantasya, meron din naman tayong tinatawag na totoo or real fluid. Ito na yung mga tunay nating mga jowa, partner, asawa, or tunay na buhay na natin. No, na kahit anong gawin natin, there is an imperfection or there is a value of viscosity. There is a resistance to flow. Merong, excuse me po, merong resistance to flow. No, all naturally occurring fluids, lahat ng naiisip nyong fluid sa buong mundo, kahit ano pa yan, it is considered as a real fluid. Water, air, oil, mercury, utot, bighay, nitrogen, ano pa? Ano pa naisip niyong liquid at saka gases? They are all real fluid. Bakit? Kasi meron silang viscosity. As long as merong viscosity, that is a real fluid. So all naturally occurring, they experience internal friction, and when flowing over a surface, real fluids adhere to the boundary non-slip condition, creating a velocity profile where the fluid speed is zero at the wall. Okay? The next one is what we call as our Newtonian fluid po. When we say Newtonian fluid, it is a fluid that obeys Newton's law of viscosity. Di ba meron tayong Newton's law of gravity, the second law, F is equal to ma, or Newton's law of acceleration. Meron din tayong tinatawag na Newton's law of viscosity. So the rule po ng Newton's law of viscosity, the shear stress. Ano ba yung shear stress natin kanina? Sabi natin, shear stress is shearing force all over the area. So si shear stress daw po ay nire-represent ng symbol tau. Ito po yung nagre-represent symbol tau. Ay, sumula. Yan. Symbol tau. So tau is equal po kay force over area or the shearing force all over area. Is directly proportional daw po. So tau is directly proportional to du over dy. Ano po si du over dy? Yan po yung okay. Ano po si du over dy? Yan po yung ating change in velocity over change in direction. Kung babalikan po natin yung ating graph, if you could see, ito po si ating tau or the shearing stress, ito naman po si du over dy. No, ibig sabihin, pag daw po may nabago kay shearing stress, may mababago din kay du over dy. Pag may nabago kay du over dy, meron din pong mababago kay shearing stress. Ibig sabihin, they are directly proportional with each other. Pag may nabagong kaunti sa isa, magbabago din yung isa. At yun daw po yung tinatawag nating Newtonian
fluid na pwede mo po nating i-represent sa Newtonian fluid with the equation of tau is directly proportional to du over dy. At para maalis natin yung proportionality constant, ito po yung nagiging equation natin. Tau is equal to mu du over dy. Kung si mu, yan po yung ating proportionality constant mu. No, mamaya i-discuss yan ni sir sa ating discussion ng viscosity under lesson number 2. But for now, para mas madali nating maunawaan ang Newtonian fluid, ang pinakamadali pong explanation, the dynamic viscosity is constant. Ibig sabihin, yung lapot or lapnaw nung ating fluid ay constant po. Okay? So let me open my camera po. I will be showing something mga idol. One moment. Ayan. Nakikita ga po si sir kahit yung maliit lang po na ano ni sir, na camera. Kita? Kita po? Ayan, kita, ayan. So, meron ako ditong tubig. No? Kita nyo naman yung lapot or labnaw ng tubig. So, medyo malabnaw po si tubig natin, no? Medyo malabnaw ang ating tubig. Ngayon, itong tubig na to, alugin ko. Isineshake ni sir yung tubig. Tanong, nagbago po ba ang lapot or labnaw ng tubig after shaking? Hindi po. Ngayon, pisil-pisilin ko, lagyan ko na konting pressure. Nagbago po ba ang lapot or labnaw ng tubig? Hindi pa rin po. Ganun po ang nature ng Newtonian fluid dahil anuman ang gawin mo sa kanya, lagyan mo man ng pressure, lagyan mo man ng forces, hindi nababago ang lapot or lapnaw niya. Okay? The viscosity of Newtonian fluid remains constant. Okay, anong mga example natin? Water, air, alcohol, gasoline, kerosene, benzene. Ano man ang mangyari, hindi nababago ang kanyang viscosity. Kaya lahat, almost, lahat ng ginagamit nating gasolina sa sasakyan, that should be a Newtonian fluid. Kasi hindi siya pwedeng pabago-bago ng viscosity kasi kung nagbabago ang viscosity niya, makakaapekto yon sa performance noong makina or nung engine itself. Another example, yung mga ink natin sa printer. No, hindi pwedeng pag nagbago ang temperature ay naninigas. Hindi pwedeng pag nagbago ang temperature ay lumalapot. Kasi pag nagbago ang kanyang viscosity, mahihirapan na siyang dumaloy doon sa mga tubo papunta doon sa injector ng mismong printer. No, kaya ang mga meron tayong mga fluid na tinatawag na Newtonian. Sila yung mga hindi nagbabago ang viscosity anuman ang gawin mo sa kanila. Okay? So hindi nagbabago ang viscosity anuman ang gawin mo sa kanila. Newtonian fluid. Yun naman po yung kabaliktaran ng ating non-Newtonian fluid. Pag sinabi naman po natin na non-Newtonian fluid, ito naman po yung mga fluid na nagbabago-bago-bago-bago-bago ang viscosity kada pagbabago sa external forces sa kanya. Okay? So magbubukas ulit ng camera po si sir. Hahanap lang si sir ng lotion. Ayan. Nakikita ga po si sir ulit. Yan, medyo yung maliit na camera dito ni sir. Meron po dito si sir lotion, no? Kamay na lang po. Screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aray mo. Okay. So yung lotion po ni sir, ayan, pinapakita. Kita nyo naman po, no? Ayaw. Kita nyo? Ang lotion po ni sir ay malapot. Malapot yung lotion ni sir. Kita nyo, kaya pa niya mag-stick sa hands ni sir. Ngayon, lagyan ko siya external force. Nalagyan ko siya ng pressure. Yung kaninang malapot, pakiramdam ko ngayon siya ay watery na. No,
Parang merong gano'n sa TikTok 'no, tananan tananana, orange. Nakita ko lang 'yan. Ngayon, watery na po siya. Therefore, nagkaroon lang tayo ng external force, nagkaroon lang tayo ng extra pressure, nagbago na agad ang viscosity niya. Nagbago na agad ang lapot or labnaw niya. At yun po yung tinatawag nating non-Newtonian fluid. Yung kanyang viscosity ay hindi constant para sa lahat ng sitwasyon. Another good example po yung mixture natin ng cornstarch and water na kapag nilagyan mo ng pressure, siya po ay nagiging solid. Pero pag inalis mo na yung pressure, bumabalik siya bilang liquid. Another good example po ay yung ating sanitizer, yung mga hand sanitizer. 'Di ba? Pag nilagay mo sa kamay mo buo, after a while nagtutubig na po siya. Okay, another example, yung masarap mamaya, lomi. No, sarap mag-lomi. Bakit lomi? Ano ba ang lomi? 'Di ba pag bigay sa iyo ang lapot-lapot? No, ang lapot-lapot pag binigay sa iyo. Maya-maya po pag medyo nakatagal-tagal na, yung lomi nagiging tubig-tubig or matubig na. So that is an example of non-Newtonian fluid. Okay? Okay pa tayo sa unang apat? Pa-heart naman? Ayun. Yun, thank you. Thank you, Lunel. Thank you, Andre. Thank you din sa kabila. Ayan, thank you, Reimer. Very good. Okay, so the next one ay yung ating tinatawag na best friend. Bakit po siya best friend, sir? Kasi siya po ay plastic. Hoy, hindi ganon, sir, ang aga mo. Aray ko. Okay, happy Sunday pala sa lahat. Ayan. So, yung mga nakasimba na, good morning. Yan. Sumimba rin ako kanina, 6:15 ako sumimba. Sa 7:15 nakauwi. Naway basbasan kayo ng Sunday. Alright. So, ideal plastic fluid pala po or tinatawag din natin siyang Bingham plastic. Ano naman po pag sinabi nating ideal plastic fluid? Para lang po siyang Newtonian fluid. Pero, kailangan natin ng kaunting puwersa para mag-flow siya. Kailangan mo munang itulak, itaktak, pisilin, pigain para lang siya ay mag-flow. Kanina nakita niyo yung video ni Sir, 'di ba? Oh, ito, pakita ka lang ulit. Ito yung lotion, 'di ba? Para kahit nakataob na siyang ganyan, nagfo-flow po ba siya? Hindi po, hindi siya pumapatak. Ayun, nag-flow na nga, aray mo. Ako na eh. Okay, hindi siya nagfo-flow. Pero para mag-flow siya, kailangan ko siyang pisilin ng konti or itaktak ng kaunti. Ang another good example po, pag sinabi nating ideal plastic fluid, lahat ba ay nakatry ng KFC ketchup? Nakakita na lahat ng KFC ketchup, lalo na yung nasa bote? No, anong gagawin nyo para magamit yung KFC ketchup? Itatak-tak po natin, no? Beep, 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 parang ganun lang. No, itatak-tak natin yung ating ketchup para lang lumabas yung ketchup sa lalagyan. Ganon din po pag yung sinabi nating ideal plastic fluid. Ano pa isang maganda example? Toothpaste. Para lumabas sa lalagyan, kailangan nating squeeze toothpaste po. O ano pa, yung mga bata tayo, naglaro tayo ng plastic balloon. 'Di ba? Para lumabas yung plastic balloon dun sa parang ah, tin can na lalagyan niya. No, ating i-press or ating pipisilin para lumabas yung sa lalagyan yung plastic balloon. So that is ideal plastic fluid. The next one naman po ay yung tinatawag nating incompressible and compressible fluid. Medyo napag-usapan na natin to specifically when we say incompressible and compressible. Paano nga ba natin nasasabing ang ating fluid ay incompressible? If you could remember, liquids po, yan liquids. Si liquids po, yung particles po niya, yan yung mga color red, no?
They are far from each other. Yan. Pero, kada isang particle, meron po silang tinatawag na field. Katulad ng magnet, may magnetic field. Pagdating po natin sa mga particles ng ating matter, may kanya-kanyang field din po sila. Yung field na yun ay nagpe-prevent para magdikit-dikit or mag-combine-combine ang kada isang particle. At pagdating po natin kay liquid, yung mga field po niya, yan yung mga color blue, yung mga field niya, sila po ay dikit-dikit na. Magkakadikit po yung mga field na iyan. No? So magkakadikit ang mga field na yan, ayan, at wala ng other spaces. Ay ano bang ginagawa ng magnet doon sa, kunwari nag-try kayo, dalawang magnet, may kanyang magnetic field, ano mangyayari pag pinagdikit nyo? Mag-bounce back lang sila. Bounce, 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 bounce. Hindi nyo sila napagdidikit. Hindi nyo sila napag-co-compress. At ganun po ang liquids. Hindi na sila nako-compress. Ano lang gagawin nila? Hahanap sila ng other location or other area para tumalsik or tumalbog. Pero you can never directly put each particle together. Kasi may field sila na nagpe-prevent. At dahil nga yung field nila ay dikit-dikit na, there is no other way para sila ay makompress pa. That's why ang liquid ay tinatawag nating incompressible. Hindi na sila nako-compress po. No, hindi na sila nako-compress. So ano mangyayari lang dahil sila po incompressible, for example, meron tayo ditong plastic ng yelo na may laman tubig. Yung ice tubig, alam naman ng ice tubig, 'di ba? No. So si ice tubig ay kapag pinisil nyo si ice tubig, ano mangyayari? Kung hindi siya puputok, ay lolobo lang po siya sa gilid-gilid. Kasi yung atin pong fluid sa loob or yung liquid natin is incompressible. Okay? Unlike pagdating po natin kay gases. Si gases, yes, meron tayong particles, 'di ba? Meron tayong particles. Kada isang particles ay meron po siyang field. Pero aside from that field, meron pa tayong additional spaces. Ito may additional spaces pa tayo sa pagitan ng kada isang field na yan. At dahil sobrang dami pa nating spaces, pwede pa natin silang pagdikitin or i-compress. Kaya lahat ng gases ay tinatawag nating compressible. Bakit ba sobrang dami lagi ng spaces ng gases? Kasi ang natural tendency ng ating gases or ng particles ng gases is to occupy all the available spaces. Kaya katulad ng example ni Sir, nung tayo ay face-to-face, kunwari may isang umutot, amoy sa unahan, kasi ang gagawin ni hangin ay i-occupy niya lahat ng available spaces. Okay? Alright. And that is our 7 types of fluids. No. So again, nandyan yung ating ideal, Newtonian, non-Newtonian, Bingham plastic, compressible, lagay ko na lang dito, at incompressible fluid. So pag sinabi nating ideal, zero viscosity, zero compressibility, walang nag-govern na law dahil imaginary siya at theoretical lang po siya. Pag Newtonian, constant ang viscosity. Pag non-Newtonian, variable or varying, nagbabago ang viscosity. Pag plastic, kailangan ng konting tulak bago mag-flow ang ating fluid. Okay? So, sa exam natin, ayan, ito mahalaga to. Ngayong darating nating prelim exam, for example, si Sir ay nagsabi ng water. No? Tapos sa ibabaw ng water, meron dyan nakalagay yung 7 nating fluids. So, nandyan si ideal, si real, si Newtonian, si non-Newtonian, si ideal plastic,
compressible, at si incompressible. Okay. Si water po ba ay ideal fluid? Hindi po. Real fluid? Opo. Newtonian ba si water? Opo. Is it compressible or incompressible? Incompressible po. Therefore, may 3 points ka na. No. Oh, another one. Let's have our air. Hangin. Si hangin ba'y ideal? Hindi po. Siya po ba ay real? Check. Newtonian? Check. Compressible or incompressible? Compressible. Another one. Ganito lang yung magiging exam nyo. No, identify nyo lang kung ano yung ah, type ng fluid yung tinutukoy sa tinutukoy or anong i-identify nyo lang yung type ng ating fluid. Let's say example is lotion. Si lotion ba ay ideal? Hindi po. Siya po ba ay real? Opo. Si lotion ba ay Newtonian or non-Newtonian? Si lotion ay non-Newtonian po. So, non-Newtonian. Ideal plastic? Yes po. Kailangan ng konting push para mag-flow. So, ba ay compressible or incompressible? Incompressible po. Therefore, kay lotion, meron tayong 4 points. Nagets po ba kung paano? Para alam nyo na kung ano yung expect pagdating sa exam. No? Gets ka po? Ayun. Gets po on the other side? Ayun. Thank you, Leonel. Thank you so much. Okay. So that is all for our lesson number 1. So, do you have any question for now? Question po? Question? Clarification? Ayan. Thank you so much. Wala naman. So, I will provide you a 15-minute break and we're going to start with our lesson number 2. So, please be back at 8:45 po. Pahinga muna, then proceed tayo sa lesson number 2. Lesson number 2. Ayan. So for our lesson number 2, para magiging reiteration lang to or mas pinalalim na discussion ng properties fluid na diniscuss natin before. So let's first have all about our viscosity. So saan nga ba nanggaling itong formula ng viscosity, paano nakuha, at paano nga ba natin ginagamit itong viscosity na to? So when you say viscosity, it is the measure of a fluid resistance to the formation or flow. It quantifies how thick or sticky a fluid is. Viscosity can be classified into two types. We have dynamic viscosity and the kinematic viscosity. So let me okay. So for us, let's have the derivation of the viscosity formula. So sabi natin, ang viscosity, this is the resistance to flow. And when we say resistance to flow, let me show you, meron po ditong tubo si Sir. Ayan, tubo ni Sir Aljon. Yung tubo po ni Sir Aljon, medyo mataba, medyo mahaba. No, so yan yung tubo ni Sir Aljon. Ngayon, sa tubo ni Sir Aljon, syempre meron pong dumadaloy na fluid. Nasaan na yun? May dumadaloy pong fluid. So meron siyang fluid dito. Yan, na dumadaloy. Let's say this is fluid A, fluid B, at fluid C. They are the same fluid but naka-layer lang po. No, naka-layer lang po. Ngayon, ang unang tanong ni Sir, alin kaya sa tatlo sa ABC ang may pinakamabilis na velocity? Pinakamabilis na velocity. Sa tingin nyo, anyone? Sige, magtawag si Sir. Let me hear from Alexis. Si Alexis ba yun nandito? Alexis, are you with us? Yes po. Ayan. Alex, sa tingin mo alin kaya dito yung pinakamabilis na velocity? Yung A po. Yung A daw po. Bakit? Sa tingin mo, bakit lang? Wala naman pong maling sagot.
Dahil maganda sa paningin, okey lang 'yun, walang problema. Dahil po siguro mas ma mas ano po yung force na na-applied po sa kanya. Mas mataas ang force na applied sa kanya. Okay, thank you so much. Okay, so para mas mabilis tayo, thank you so much Alexis for your inputs. Pero ang tunay po, ang pinakamabilis na velocity diyan ay si letter B. Bakit kaya si letter B? Kung mapapansin nyo, binanggit ni Sir na merong tubo si Sir. Sa tubo ni Sir, si letter A, dumidikit po siya doon sa surface ng tubo ni Sir. Di ka? Doon sa ayan yung tubo. Sa loob may surface yan. Ibig sabihin pag nasa taas siyang part, nakadikit siya doon sa tubo natin. Ibig sabihin merong friction between the fluid and the surface of the tube or the pipe. The same with si letter C. Nakadikit din siya doon sa tubo na totally nakadikit pero dumadampi or nagkakaroon ng friction sa pagitan ng fluid at ng tubo. At si letter B, freely siyang nakakapag-move. No, kasi wala siyang interaction with the surface. Therefore, ibig sabihin, habang lumalapit tayo dito sa ating tubo, ay lumiliit or bumabagal yung ating velocity. Kasi si velocity ay naaapektuhan ng ating friction from the surface of the tubo. Ngayon, pagdating natin kay viscosity, pwede daw po nating i-relate yan para makuha natin yung formula ni viscosity. So let me have here a solid stationary square plate. Yan. So may square plate si sir dito. Yan. So ito ay stationary. Stationary. Okay. Solid yan ha. Solid steel plate na stationary. Okay, imagine niyo na lang. Pwedeng ang imagine nyo yan, ganyan siya. Okay? Ngayon, sa ibabaw niyan, with a certain height, no, or thickness, lalagyan ko ng another plate na nakapatong sa kanya. Ito kanina, ito ay stationary. Ito naman pong nasa taas, ito ay moving. Okay? Moving. Ngayon, sa pagitan po nilang dalawa, lalagyan natin ng fluid. Yan. So, sa pagitan nila ay mayroon pong fluid. So, may fluid dyan. Yan. Ibig sabihin, sa pagitan nila ay mayroon pong fluid. Ayusin ko lang to para ganito. Ayan. So sa pagitan nila ay meron pong fluid. So let me draw FBD po para mas madaling makita. So ayan, tapos ayan. Tapos sa pagitan po nila ay merong fluid. Okay? So itong nasa ilalim, this is stationary. Itong nasa ibabaw, ito ay moving. Ngayon, paano ba tayo nagkakaroon ng friction? 'Di ba friction is the resisting force? At ang pinag-uusapan natin ay viscosity or the resistance to flow. Bakit ba nagfo-flow? Because there is force. Ibig sabihin, paano tayo nakaka-create ng friction? Okay, papakita lang ulit si sir. Nakakapag-create tayo ng friction sa pamamagitan ng kikiskisan. Merong nagkikiskisan kaya tayo nakaka-create ng friction. Sa sitwasyong to, no, sa drawing ni sir, yung nasa ilalim, it is not moving, then meron tayong fluid sa ibabaw at papatungan natin ng isang element. Ngayon, ito lang po sa taas ang nagmo-move. No, siya lang yung kumikiskis. At dahil doon, ito po yung ating moving, let's say, ito po yung direction ng ating force. At dahil nga pinag-uusapan natin yung nagkikiskisan, then this is what we call as our shearing force.
No? So si shearing force ang gumagalaw dito sa ating sitwasyon na ito. Ngayon, kapag gumalaw yung taas, ano mangyayari sa fluid na to? Gagalaw din po. No? Kanino may pinakamabilis na paggalaw kaya? So ang pinakamabilis na paggalaw dyan ay makikita natin doon sa pinakataas. Bakit? Kasi siya po yung directly na nakakonekta doon sa ating force. At habang lumalayo po tayo sa source ng force at dumidikit tayo sa stationary object, yung ating pong force ay bumababa. Or simply, yung velocity natin ay lumiliit. Kung makikita nyo habang bumababa siya, habang pababa ay paliit din po yung ating velocity. At ibig sabihin habang pababa, meron tayong tinutukoy na distance y. Okay? At habang bumababa siya, nakakapag-create tayo ngayon ng tinatawag nating velocity profile. Ito po si ating velocity profile. If you could see on page ano yun? Yan. On page 11 of your module, doon nyo makikita yung ating dinodrawing ni sir. That's the velocity profile. No? Okay. So meron tayong mabubuong velocity profile. Let's say, ito po si velocity denoted by u. No? So velocity, i-denote ko si velocity ng u. Ibig sabihin, pagdating sa taas, i-reflect ko lang yung same distance, this is also our u. So kung u ito, yung nasa taas ay u pa rin po. Iyon. Ay anong tawag dito sa pinagkaiba nilang dalawa? Sa natitirang to, ito sa natitirang to. Ibig sabihin, yaan yung difference nung taas at nung ilalim. Pag sinubtract nyo yung taas sa ilalim, ang makukuha natin ay yung difference. Therefore, pwede natin tawagin itong area na to bilang du or the difference in velocity. Therefore, itong pinakamataas ay pwede nating u du. Ibig sabihin, u du minus u is equal to du. Okay? So, meron na tayong du, meron tayong y, meron tayong force. Ngayon, kita nyo kanina, ito po ay area. This is our surface area. Katulad nung tinanong ko kay Alex. Kasi nadikit siya doon sa surface natin. So, meron tayong surface area. At ang sabi daw po, viscosity, the shear stress tau is directly proportional to the change in velocity in every change in the distance. Okay, ano po ba si tau? Sabi natin, that is the shearing force in every surface area. Saan nanggaling yung shearing force? Dun sa movement nung na doon sa taas. At tatandaan, ang shearing force dapat lagi ay parallel doon sa flow ng ating fluid. That is the shearing force. So shearing force all over the surface area is directly proportional to the change in velocity. So change in velocity at nagbabago yung velocity natin habang nagbabago yung distance natin or the distance y. Okay? So nung tayo dati nag-physics, nag-chem or kaya nag-thermo, itinuro sa atin paano tinatanggal ang proportionality constant. Para matanggal ang proportionality constant, we introduce the proportionality constant value or yung K. So para maalis natin yung proportionality constant symbol, papakilala tayo ng K. So we could say that Fs all over A is equal na ang gamit natin. Naalis na yung proportionality constant, no? To K multiply to du over dy po. Okay? Itong K na to, ito yung tinatawag natin bilang dynamic viscosity. At si dynamic viscosity is denoted by the symbol mu. Si mu po contains all the genetic imprints of all the Pokemon in the world.
Iba, sir. Okay. Si mu po ay Greek symbol na ginagamit natin to represent dynamic viscosity. So, ang magiging formula na natin is Fs all over A is equal to mu du over dy po. Okay? So, para po makuha naman natin kung ang formula ng ating dynamic viscosity, atin lang pong itatranspose natin ito papunta dito at ito papunta dito po. So therefore, we have mu is equal to Fs all over area all over change in velocity over change in distance. At ito na po ang gagamitin nating formula at sasauluhin at tatandaan nyo when it comes to dynamic viscosity. Okay? So let's have our unit analysis naman po. Ano po ba ang unit natin ng Fs, that is in Newton? Ang area, that is meter squared. Ang velocity, that is meter per second. At ang distance, that is meter. So cancel. Ang matitira sa atin, mu is equal to Newton per meter squared multiply to second po. Ano po ba yung Newton per meter squared? Newton per meter squared is Pascal. Pascal multiply to second. So ang unit po ng ating mu is Pascal second. Meron din naman po tayong special units for our mu. Pag sinabi nating special unit, specific lang po siya for dynamic viscosity. Yun yung tinatawag po nating poids. No, that is poids, pero sa English, we read it as poise. Poids or poise. So si poise, meron tayong conversion. In every 10 poise, meron tayong 1 Pascal second. Conversion lang naman po yan. So you could use Pascal second or you could use poids for the dynamic viscosity value or unit. Okay? The next one is what we call as our kinematic viscosity. When we say kinematic viscosity naman po, simply, ito po ay yung dynamic viscosity natin, i-divide nyo lang po ng density. Tapos na. Yan lang po yung dynamic kinematic viscosity. I-divide nyo lang by the density of the fluid. Okay? So, balikan pala natin to ng konti, may naalala ko, nakalimutan ko. Kung mapapansin nyo, yung distance y natin or yung dy dito, no, yung change in y, siya rin ay pwede natin tawagin bilang thickness. So, thickness or dy. Kasi siya yung kapal or lapad ng fluid sa pagitan ng dalawang element natin. Ha, tatandaan, siya ay thickness din po. dy is also thickness. So, unit naman po tayo ng kinematic viscosity. For the unit of kinematic viscosity, if dynamic viscosity is Pascal, second, and density is equal to kilogram in every meter cube, expand lang natin po ito. So, Pascal is equal to Newton in every meter squared multiply to second all over kilogram in every meter cube. Cancel, may matitira tayong isa dito sa ilalim. So, ang natira na lang natin is Newton second in every kilogram meter. Okay, expand natin si Newton. Si Newton po ay equal po kay kilogram meter per second squared multiply to second divided by kilogram meter. So makakancel si kilogram, mababawasan si second. Ano matitira nating unit? That is meter squared per second. At ito po ang unit ng kinematic viscosity. Meter squared per second.
Okay? So that is for our dynamic and kinematic viscosity. At para mas ma-appreciate po natin, everyone, please proceed to page number 4, yung mga may module na, page number 25. Okay. Page number 25 po. Okay. Yan. Burahin na lang natin, mag-solve tayo ng atin po. Alright. So sabi daw po, on page number 25, so pwede nyo na itong isulat sa module nyo, no? Para meron na agad kayong exercises. So this will, yung exercises ay ipapasa, di ka sabi ni sir, pero hindi pa naman agad-agad. Magsasabi naman po ang kailan at di naman kailangan tapos, ang kailangan lang ay meron kayong progress. Kailangan tapos yan, o this finals pa rin po. Pero dapat pag chinek ni sir, may progress pa rin kayo, no? Okay. So for problem number 20, page number 25, problem number 2, exercise 1. So calculate the dynamic viscosity of an oil which is used for lubrication between a square plate of size 8 by 8 meters. So 8 meters by 8, 0.8 meters by 0.8 meters and an inclined plane with an angle of inclination of 30 degrees as shown in the figure. The weight of the square plate is 300 Newton and it slides down an inclined plane with a uniform velocity of 0.3 meter per second. The thickness of oil film is 1.5 millimeter. Okay, so simulan natin. Meron daw po tayong area, 0.8 by 0.8. Ayan. Meron tayong area na 0.8 by 0.8 meters. So, pag pinag-multiply, that is 0.64 meter squared. May area. Meron daw pong angle na binigay, 30 degrees. Okay? Meron daw po tayong weight. So, si weight natin, lagi naman siyang naka uh, 90 degrees with the platform. Or dito. No, yan, naka 90 degrees. Or nakapababa dahil gravitational pull yung ating weight, no? So, meron tayong weight na 300 Newton. Sabi daw po, merong constant velocity or uniform velocity. Pag sinabing uniform velocity, that is automatic our change in velocity. Yun na po yung ating change in velocity. Okay? Then the thickness of the oil film, o yan, thickness. So other term natin ng thickness ay yung ating dy. So yan po lahat ng ating given. So let's have our formula to be used. Ang nung hinahanap ba sa atin? Ang hinahanap sa atin is calculate the dynamic viscosity. Ang hinahanap ay dynamic viscosity. So solving for our dynamic viscosity, so we have, for the dynamic viscosity po, we have mu is equal to Fs all over area all over du all over dy. May area po ba tayo? Meron po. May du? Meron po. May dy? Meron tayo. May Fs na ba tayo? Wala pa po. Bakit? Kasi yung binigay na force, that is weight force. Ay ang kailangan natin ay shearing force na parallel dapat doon sa ating plate. Therefore, kahanapin natin si shearing force. Okay? So let's have looking for our shearing force, gawa tayo ng FBD. Ito po yung ating weight. Let's have color blue. Ito po yung ating weight na equal po kay 300 Newton. Ang hinahanap nating force ay ito po. Ayan. Hinahanap natin si Fs.
Then binigyan daw po tayo ng angle na equal kay 30 degrees po. So paano natin isosolve para makita natin si Fs? SOHCAHTOA lang naman po. Iyan. So SOHCAHTOA, gamitin natin yung sign. No? So sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Ano ba yung theta natin? That is sin 30 degrees is equal to ano yung opposite po natin? Ang ating opposite that is 300 Newton po. 300 Newton divided by ano yung hypotenuse natin? Yun yung ating shearing force na hinahanap. Therefore, ano po magiging Fs natin? Patry naman ako, papindot po sa inyong mga calcu. Hanapin ko lang ang calcu ko. Where's my calculator? Ayan. So that is sin 30 alpha equal to 300 Newton divided by alpha x, then shift solve. Tagal oh, dali-dali lang naman ito. Parang 600 to. Very good, Lance. Thank you so much, Lance. So meron tayong Fs na equal to 600 Newton. Good job! Can you say mama? Alright. Thank you so much, Lance. Okay. So meron tayong 600 Newton. Therefore, isa-substitute na lang natin siya at makukuha na natin ang ating dynamic viscosity. 600 Newton divided by 0.64 meters squared divided by 0.3 meters per second divided by, kung mapapansin nyo, si dy natin ay naka-millimeter pa po. So, i-convert natin yan into meters. Divided by 1.5 millimeter times in every 1,000 millimeter ay meron tayong 1 meter po. So what will be our dynamic viscosity? So 600 divided by 0.64 divided by 0.3 divided by 1.5 all over 1,000. Anong sagot? So mu is equal to 2. O, pipindutin lang po yun sa calcu. Siya si sir na. No. So mu is equal to 4.6875. Ano po magiging yun? Yun, very good. Thank you so much, James. Ayan, good job. At saka Kent, very good. Pascal, second. 4.6875 Pascal, second. Pag kinonvert natin into poise, so times 10, so we have our 46.875 poise naman. So this is how we use our dynamic viscosity. 'Di ba madali lang, parang direct substitution lang. Basta tatandaan ng formula at kung ano po yung mga parts ng formula na yon. Pero huwag mag-alala, sa prelims naman ay wala pa naman tayong formulas na gagamitin. Gagamitin natin ang mga ito pagdating pa natin sa midterms po. So sa prelims, more on terminologies naman po tayo. Kaya
Sana ay i-perfect nyo na yon kasi malaking hat yun para sa grade din natin. No? At alam kong kayang-kaya yan. Huwag mag-aalala, kayo naman lagi ay tutulungan ng Sir Aljon. Kayo pa ga, sa lalakas nyo sa akin. Alright, so we're now gonna proceed with our letter B, which is all about density naman. Ayan. So let's now talk about density. If you could remember, we have already talked about the density before, no? Nabigyan na kayo ng insights this or about density, which is mass all over volume. Pinag-usapan natin ang mass, pinag-usapan natin ang weight. So meron tayong tatlong uri ng density. Nandyan yung mass density, weight density, at saka si bulk density. Pag sinabing bulk density, para lang po siyang polvoron. No, para makuha mo yung super liliit na density ng particle, pag samasamahin mo sila para makabuo ka ng bagong element at yun ang kuhanin mo ng density. Yun yung tinatawag nating bulk density. Pero tatandaan, there is a difference between liquid and gases in terms of density. Ayan, magtatawag si Sir ngayon ha. Okay. I would like to hear from Alec. Alec, are you here? Ayan. Alec, ang tanong ni Sir, Alec, ano po ang density ng tubig? Ano po ang density ng tubig, ng water? Very good. 1,000 kilogram in every meter cube. Ayan, nagtaas si Kent. Oh, thank you so much, Alec. Good job. Oh, Kent, ikaw naman. San si Kent? Paring Kent. Oh, Kent, ang tanong ni Sir, ano naman po ang density ng malamig na tubig? Oh my God, lobat na ako. Oh, density ng malamig na tubig naman, Kent. Sir, nag-raise yun ng hand, oh. 99,999.8 kilogram per meter cube. Pag po malamig na tubig, still 1,000 kilogram po. Pero siguro yan yung exact na water. Pero as long as siya ay water, 1,000 pa rin naman po kahit malamig. No, thank you so much, Kent. Very good. Ay si Prince. Dahil si Prince ay taga San Jose. Paring Prince. Saan nga si Prince? Kalansayan ba to? Kalansayan o Lapu-Lapu? Prince, taga saan ka nga? Anos po. Anos pala. O Prince, ano naman ang density ng maligamgam na tubig? Maligamgam na tubig. 1,000 pa rin po. Very good. 1,000 pa rin po. O, last one. Si Andre. Andre. Didinig mo ako, Andre? Paring Andre. Ayan. Andre, ano naman ang density ng tap water? Water, tubig sa gripo. Very good. Kung mapapansin nyo, kahit anong sitwasyon ng tubig, malamig man, maligamgam, tap water, tubig sa ilog, basta tubig siya, basta H2O siya, ang density niya ay nananatiling parehas. Walang pagkakaiba. It doesn't change even though we change the temperature or pressure, the density of liquids remain the same. Okay, next question ni Sir Michelle. Idol Michelle. Michelle, ano po ang density ng air?
Ano daw po, 1.293 kilogram meter raised to negative 3. Okay. Thank you so much, Michelle. Pero, mali. Huy. Okay, let me hear from Jade Ann. Anong density ng air? Sige nga, Jade. Jade? Sige, sa Althea na lang. Althea, anong density ng air? Sige, anyone na lang po. In either or, kahit sino. Bibigyan ko agad ng +10 sa recitation. Ano po ang density ng air sa mga katama? Recitation na yan. Laking hatak yan, 25%. Ay, 10%. Board work and recitation. Let's go, James. Sir, 1.225 kilogram per cubic meter po. 1.225 kilogram per meter cube. Mali! Okay, sino pa isa nag-raise ng hand? Si Rainier. Let's go, Rainier. .696 PSI po. PSI, pressure yan. Mali! Si Angel, si Angel. Ayan, katuwa naman. Angel. Ano nga po ulit? Wait, gas? Ano po? Air lang, air. Density ng air. 1.293 kilogram per cubic meter po. 1.293 kilogram per meter cube. Mali pa rin. 0.07514, Glenn. Mali pa din. Tingnan natin si Karel. Last one si Karel. Go ahead, Karel. 1.204 kilogram per cubic meter po. Mali pa din. Okay, guys. Sa tingin nyo, bakit walang ina-accept na tamang sagot si Sir? Kasi po, kulang yung tanong ni Sir Aljon. Always remember, when you are asked for a density of any gas, always ask, tanungin po agad, ano po ang pressure, ano po ang temperature. Pwede kong sabihin tama ang sagot mo kung naka-standard condition tayo. Pero, hanggat walang binibigay na pressure at walang binibigay na temperature, there is no definite density for any type of gas. Si gas, si air man, utot man, nitrogen man, oxygen man, nagbabago lagi ang density depende sa pressure at sa temperature. Kaya lahat ng sagot nyo kanina hindi tinatanggap ni Sir kasi wala man lang nagtanong, Sir, ano pong pressure at temperature? Yun yung pinagkaiba niya kay liquid. Pagdating natin kay gases, dependent na siya kay temperature at kay pressure. Kaya nga gumagamit tayo ng PV-MRT, 'di ba? PV is equal to MRT. Kasi we also have that M over V. M over V is equal to P all over RT. And this is the density of the gas. The density of the gas is pressure all over R all over temperature. P all over RT. Therefore, kunwari sa essay ni Sir sa exam, ang tanong ni Sir is, what is the density of air? So, paano nyo sasagutin sa essay yun? So, the density of air is dependent on the pressure and temperature. As the density of gases changes, as the pressure and temperature also changes. 10 points agad yun kapag may ganun tanong si Sir sa essay. No. So wag kakalimutan nyo na ang pinagkaiba ni liquid at ni gases in terms of the density. At kung gusto nyo naman po ng additional conversions and values, sa pinakalikod ng inyong module, yung mga nakakuha na ng module nyo, sa pinakalikod pong part, nandyan po lahat ng ating gagamitin na conversion, constant, at properties of fluids.
na dyan po yun sa likod ng inyong module. Also, at the very last pages of your module, nandyan naman po yung inyong problem set. Therefore, pwede nyo na pong simulan ng problem set any time that you want. Hindi na po kokopyahin ang tanong. Ang susulatin na lang ay given, required, sagot na po agad. Problem number 1, sagot agad. Gets po, kapag ginawa ang PSET, hindi ko na po ire-required na kopyahin nyo pa ulit yung tanong kasi meron na kayong kopya noong tanong po. Malinaw? Okay. So, malinaw rin tayo sa density natin, liquid versus gases. So, let's try solving a sample problem po. So, let's have problem number... Problem number, bulk modulus. Yan. Number 3. Ayan. Ito na, hindi ko nabuburan yung sulat para mabilis. Okay, so for problem number 3, meron daw po tayong graduated cylinder that is filled to the 40 milliliter mark with mineral oil. The masses of the cylinder before and after the addition of the mineral oil are 124.966 grams and 159.446 grams. In a separate experiment, a metal ball bearing of mass 18.713 gram is placed in the cylinder and the cylinder is again filled to the 40 ml mark with the mineral oil. The combined mass of the ball bearing and mineral oil is 50.952 grams. Calculate the density of the ball bearing po. So, paano daw pong ginawa? Sa una daw pong sitwasyon, so, meron daw po tayo ditong 40 ml tank. Saan ba yun? Highlighter lang. Ay. So, ito daw po, meron daw po tayong 40 ml tank. No, may lagayan tayo na merong 40 ml mark. Ngayon, tinimbang daw po natin yung cylinder natin nung tinimbang natin na walang kahit anong laman, ang timbang daw po niya ay 124.966 grams. Tapos, tinimbang ulit natin siya nung nilagyan natin ng mineral oil. So, nung nilagyan natin ng mineral oil, nung tinimbang ulit natin, ang naging mass daw po niya ay 159.446 grams. Therefore, pag pinag-minus natin tong dalawang to, ang makukuha natin ay yung timbang ng mineral oil. Therefore, ang mass daw po ng ating mineral oil ay equal kay 34.480 grams. Eh gaano ba kadami or ano ba yung volume ng mineral oil natin? The volume of our mineral oil ay 40 ml daw po. Therefore, pwede na nating makuha yung density ng mineral oil provided ng mass at ng ating volume. Convert lang natin yung ating mass ng mineral oil into kilogram at yung ating volume into meter cube. Nakakuha tayo ng density ng mineral oil na equal kay 862 kilogram in every meter cube. Okay? Yun yung unang sitwasyon. That's our first situation. Pero mula sa first situation, nakuha na natin yung density ng ating mineral oil. Ngayon, pagdating daw po dito sa situation 2, meron tayong bola. Okay? Meron tayong bola. Ngayon, itong si bola ay meron daw pong timbang na equal po kay 18.713 grams. 18.713 grams. Ngayon, kinuha ulit natin yung ating cylinder. No, yung cylinder natin kanina kinuha, wala pang laman. Inalis natin ang laman. Inalagay natin yung bola sa loob ng cylinder. Tapos, nung mailagay natin ang bola, ibinalik po natin yung mineral oil hanggang dun sa volume lang na 40 ml. Therefore, ang na-occupy na lang po ni mineral oil ay ito. Yan.
except doon sa bola. Ibig sabihin yung buong 40 ml na to ay pinagsamang volume ng bola at volume ng ating mineral oil. Okay? Binanggit po sa problem na yung timbang daw po or yung mass ng ating mineral oil at mass ng bola ay equal kay 50.952 grams. Yung mass ng oil at mass ng bola nung tinimbang 50.952 grams. Kaya kapag ibinawas natin sa total timbang na yon, yung mass ng bola, ang matitira na lang sa atin ay mass ng ating oil. Therefore, makukuha natin ang mass ng oil na equal kay 32.339. Let me recheck po. 50.952 minus 18.713. Ano ko yun? 50.952 minus 18.713. 32.239. 32.239. $32.239 grams po. Ito yung timbang ng atin pong oil. Mass ng oil. From the combination minus yung mass ng ating bola. Ngayon, ano po ba ang tinatanong? Ang hinahanap sa atin ay density ng ball. So, paano natin ngayon makukuha ang density ng ball? Provided tayo ng mass, para makuha ang density, ang kailangan na lang natin ay yung volume. At para makuha natin ang volume, di ba ang volume natin, ang sabi ay itong drawing na to, yung total ng 40 ml ay equal sa volume ng mineral plus volume ng oil. Volume ng mineral plus volume ng oil. Ay nakuha na natin yung mass ng oil. Alam din natin yung density ng oil kanina. Diga, may density tayo ng oil. Therefore, makukuha na natin yung ating volume ng ating oil. Pag nakuha natin ang volume ng oil sa pamamagitan ng density kanina, mass over volume, may mass tayo na 32.239 ng oil, dinivide lang natin doon sa kanyang density na nakuha natin sa unang sitwasyon, makukuha natin yung volume ng ating oil. Ngayon, meron na tayong volume ng... Ba't ito yung ball dapat yung isa? Ngayon, meron na tayong volume ng ating mineral oil. No? Ibig sabihin, makukuha na natin si volume ng ating ball. Kasi 40 ml is equal to volume ng mineral oil plus volume ng ball. Therefore, 40 ml minus the volume ng mineral oil, makuha natin si volume ng ating ball. At nakuha natin si volume ng ball na equal kay 2.59976 something something times 10 raised to negative 6 meter cube. Meron tayong mass ng ball, meron tayong volume ng ball, therefore, kaya na natin kuhanin ang density ng ating ball. So, simply, substitute lang po, makuha na natin ang density ng ating ball. So, basic lang naman to, no? Parang simula high school, nagdi-discuss na tayo ng all about density. So, this is just a situation density. So, that is how we use naman yung ating density property po. Okay? Question for this one po? Question for density? Question? Clarification? Okay, thank you so much. And we're now going to proceed with our last one for today. No, which is all about pressure. Last one na to, letter C. Then yung letter D, E, F po ay pag-uusapan natin in our next face-to-face meeting. Then on our week number 5,
or simula po February 23, that is the prelim exam. Terminologies lang naman ng prelim exam natin kaya wag mag-aalala. No, madali. I-try ko pala kung kakayanin at papayagan kami. I-multiple choice ko na lang 1 to 100, di ba? Tapos mag-shade na lang kayo, mas madali. At least may choices na kayo. So, mas madali rin sa buhay nyo yun. Mas madali rin para sa akin mag-check. Tapos makakapagayanan pa, diga. Uy, hindi ganun, sir. Alright. So, let's have our pressure po. Derive ko pa ba? Or hindi nyo naman magagamit ang derivation? Sige. Alright, so let's talk about pressure po. So for pressure, pressure in the fluid is the force exerted per unit area or simply yung alam natin na force all over area. In a fluid at rest, the pressure is exerted equally in all direction and it increases with depth. The relation between a pressure and a depth. Okay. The relation, nasa na ako? The relationship between the pressure and the depth is the static fluid is given by the Pascal's law. So, para mas madali, doon na lang agad tayo sa derivation po, no? So, let me have this one po. Insert blank page. Okay. Meron po si sir ditong baso ng tubig na may lamang tubig. So, baso ng tubig na may lamang tubig. Okay, one moment po. Ayan. So si sir po ay meron ditong baso ng tubig na meron pong lamang tubig. Okay. Na may lamang tubig. Ngayon, gagawa po tayo ng imaginary area or plate sa loob po nito. Okay? So gawa tayo ng imaginary area. So let me use color yellow. So let me say, kunwari, this is our imaginary element po. So sa element natin, syempre may dimensions po tayo sa element natin na yan. Dahil siya po ay element na, yan, element. Okay. Ngayon siya ay element, anong gagawin ng mga fluid sa loob pag nakakita sila ng surface? Anong gagawin ng mga particles niya? Aatakihin nila. Ibig sabihin, meron po tayong mararamdaman ditong puwersa sa taas. No, may mararamdaman tayong puwersa mula sa baba, meron mula sa gilid, mula sa harapan, sa likuran, at sa kabilang gilid. Ibig sabihin, all around po ay meron tayong nararamdamang puwersa. No? So may mga forces all around that imaginary element. Then magde-denote din tayo. Yung atin pong plate, let's have, meron tayong i-consider na area. So may area sa taas, sa baba, sa gilid-gilid, lahat ay meron po yung kanya-kanyang area. Yung lapad ng element natin, yung lapad niya, let's denote it as our thickness or our dy. At si dy, kung mapapansin nyo, mula dito sa ilalim na yan or mula dito, kung itong din ang dy natin dahil siya naman ay nakareflect lang, ito po yung ating distance y or the change in the y direction. So from this point, let's say ito po yung ating y1, this is y1, this is y2, therefore that is our dy po, yung change noong dalawa. So let's say na lang na y lang po
at yung pinakailalim po ng baso ng tubig, that is equal to 0. Okay? So, ire-redraw lang po ni sir ito. So, ito yung element natin. So, ito yung element natin. Yung element natin sa ibabaw ay may nararamdamang force. Okay? Sa ilalim, may nararamdamang force. Sa gilid, may nararamdamang force. Sa harap at sa likod ay may nararamdaman din pong force. Hindi ko na ilagay yung harap at likod para hindi kayo malito. Okay. Basta all around, may nararamdaman siyang force kasi naging surface siya. Ang iniisip ngayon ng particles, uy, surface yun. Pwede ko siyang atakihin. Okay? So, ang atin pong okay. Ngayon, pagdating natin dito, dahil ito nga ay baso ng tubig, 'di ba? Na may lamang tubig, bukod po sa particles ng fluid na umaatake dun sa element natin, tatandaan natin, meron tayong air sa ibabaw na nagbibigay din ng extra force papunta doon sa ating element. So, let's say meron tayong additional force dito sa ibabaw. So, meron tayong let color blue naman. May dalawang force na manggagaling doon sa ibabaw. At dahil ito ay element na po ngayon, syempre may dimension. Pag may dimension, may mass. Pag may mass, meron po siyang weight or certain weight. Hindi natin alam dahil certain dimensions or diagram lang naman yung ating ginawa. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito ay force. And what is force? In terms ng fluid, makukuha natin si force from pressure is equal to force over area. So simply, pwede natin sabihin force is equal to pressure multiplied to our area. Ibig sabihin, itong dalawang nasa gilid, pwede ko po siyang hindi na isama dahil ito, kokontrahin lang po ito. They will just be equal to 0. Yung dalawang nasa harapan at nasa likod, they will just be equal to 0. So wag na natin to isama. Kasi magsisiro naman po siya. No? Pero yung nasa taas at nasa baba, kasama po siya. Kasi hindi siya magsisiro. Kasi ito po, meron tayong pressure multiplied to area mula dun sa air or yung ating atmospheric color black. Ito, yung blue, meron tayong pressure mula doon sa atmospheric or mula doon sa air multiplied to the area po nito. Meron din po tayo ditong pressure or certain pressure mula naman po doon sa particles ng ating fluid. Let's denote it as our certain pressure. Okay? Multiply to our area, of course. Then sa ilalim, meron tayong pressure mula sa fluid or from the bottom surface. So pressure from the bottom surface multiply pa rin sa area para siya ay maging force at yung dW natin, that is already a force po. Again, ito po yung ating distance y. Okay? So, para dun sa ating element na to, syempre meron tayong dimensions, pwede nating sabihin yung volume ng element natin, the volume of our element is simply, di ba, length times width times height. Ay may area na tayo. So that is simply the area multiplied to our thickness. So yun po yung ating volume. At kung kukuhanin natin yung density ng ating element na to, density is equal to mass all over volume. So we could say that density is ang gamit natin ay dV. So pwede nating sabihin density is equal to the certain mass all over certain volume. At pwede nating i-correlate na a certain mass is simply density multiplied to a certain volume.
ay ano po bang formula ng volume natin? Ang formula ng volume natin is area multiply to the change in our direction or change in thickness. So we have mass is equal to density multiply to area multiply to our thickness po. For the weight naman po, ay, dagdag lang tayo ng page, insert blank page. Ano naman ay derivation po. So hindi nyo naman kailangan sa uluhin. Pinapakita ko lang kung paano na-derive yung formula po. Now, so for our weight naman po, di ba may weight tayo dito? Ayan, may weight tayo dyan. So si weight natin that is equal to mass multiply to our gravitational pull. Ay ano po bang formula ng mass natin? That is density multiply to area multiply to thickness multiply to our gravitational pull. Okay? So meron na tayong force for our weight. Ngayon, sabi natin, hindi gumagalaw daw po ito, certain element lang sa loob. So para ma-compute natin yung element na yan, we will be having the summation of forces. So the summation of forces must be equal to 0. So summation ng forces at y should be equal to 0 and summation of forces at x is equal to 0. Sabi kanina ni Sir, lahat ng nasa gilid, i-disregard na natin kasi magsi-0 lang siya. So matitira lang sa atin yung x natin or yung z natin equal to 0, pero magkakaroon tayo ng value dun sa ating summation ng forces sa y. So summation ng forces sa y is equal to 0. Then summation ng forces sa y is equal to, ano po ba yung mga forces natin sa y? Ito po silang lahat. So meron tayo ditong dalawa pababa. Let's say going down is anong pababa? Ang pababa ay negative. Okay, negative ang pababa. Ibig sabihin meron tayong negative dp multiply to a minus p multiply to a minus yung ating force na weight. Plus, may isa tayong pataas. Plus, pressure multiply to our area is equal to 0. Equal to, yun, naka-equal naman sa FYP. So, pagsama-samahin lang natin ng similar terms, so we have our negative dp minus p plus p multiply to area minus dw is equal to 0 po. Okay? Ngayon, tandaan nyo, meron tayong nakuhang value or formula or equation for dw. I-substitute lang po natin siya dito. So meron tayo, at kung mapapansin nyo, negative p plus p, that is already equal to 0. So negative dp multiply to area is equal to, ay kulang pa pala. Multiply to area minus density, area, dy, gravitational pull is equal to 0. I-transpose ko lang po yung isa. So negative change in P, area, is equal to density, area, dYg. May similar terms po ba tayo? Meron po yung ating area. Cancel na po natin yung ating area. Therefore, we could say po that the negative dP is equal to density multiply to the gravitational pull multiply to our dy po. Simply, pwede nating sabihin na dP, ilipat ko lang po, over dy is equal to rho g or negative rho g. And this equation shows na habang nag-i-increase ang y, nagdi-decrease naman po yung ating pressure. So, substitute natin dahil tayo nga po kanina ay merong, let's say ang ating point 1 itong ilalim
ang point 2 ay ibabaw at siya po ay nakaderivative pa. Pag nakaderivative, anong gagawin natin? Pag nakadifferential, i-integrate natin para makuha natin ang ating value. So integrating our equation po, okay, integrate lang po natin. So from P2 to P1, we have dP over dy is equal to the negative integral of y2, kasi ito yung thickness, di ba? To y1 rho g. So, substituting po, we have P2 minus P1 is equal to negative rho g y2 minus y1. Or simply, we could say that it is also equal to P2 P2, ilipat ko lang pong negative na to dito, no, sa kanilang dalawa, tatranspose ko lang yung negative sign para maging P1 minus P2, nagets naman po, is equal to rho g y2 minus y1. At yung y2 minus y1, y2 minus y1, yan po yung tinatawag nating height or h. At yung tinatawag naman po nating P1 minus P2, P1 minus P2, si P1 po natin, P1 is the pressure at any point sa ating pong fluid. So kahit aling part doon, kung saan tayo nagko-compute, yun po yung pressure 1 natin. Si P2 naman, ito yung tinatawag natin bilang atmospheric pressure po. No, ibig sabihin P1 minus P2 is equal to rho GH. Ang natira nating equation, P1 minus, okay lang, gawin ko tong PATM na dahil siya yung atmospheric pressure natin, is equal to rho GH. At dito po nagmula yung mga equation natin sa pressure. Una, yung tinatawag nating gauge pressure. This is our gauge pressure. That is the pressure that is not yet affected by the atmospheric pressure, or simply the pressure dependent on the height, elevation, gravity, and density of the fluid. That is our gauge pressure. While si P1 naman po, this is the pressure at any point in the fluid, or also known as the absolute pressure. So absolute pressure, that is simply the gauge pressure plus our atmospheric pressure. At si P atmosphere, that is the atmospheric pressure or the pressure due to the sea of air, or due to the air above the fluid, or the standard pressure from our atmosphere. So pag ang hinihingi sa atin ay gauge pressure, ito lang po yung formula natin. Paano pag hiningi absolute pressure? So absolute pressure is equal to P1 is equal to, ililipat mo lang ngayon si atmospheric pressure. So atmospheric yung negative magiging positive, therefore PATM plus rho GH. Ito naman po si absolute pressure. Pag atmospheric pressure, yan naman po standard na 1 atmosphere or 101.325 kilo Pascal po. Okay? So, alin lang ba yung mahalaga dyan sa dinerive ni sir? Ang mahalaga lang po ay itong absolute pressure, atmospheric pressure, at saka yung ating rho GH. Kaya ko lang pinakita para alam nyo kung saan po nanggaling yung mga formulang iyon. Malinaw? May question po ba sa derivation natin? Okay, thank you. So, again, pag gauge pressure, gauge is the pressure relative to the atmospheric pressure, or simply ito yung ating rho GH. Pag absolute pressure is equal to P atmosphere or P atmosphere plus rho GH.
At pag sinabi naman po nating atmospheric pressure, and that is the pressure from our atmosphere naman po. So let's try a sample problem for our pressure po. Alin kayo dito? Bulk modulus, aluminum foil, using the water pressure form. Ayan. Ito, maganda tong problem na to. So sabi daw po, there is a water. Ayan. Please go to page number 28 for our sample problem po. So pwede nyo na rin kopyahin yung mga sample natin kanina directly into your module para may sagot na kayo sa exercises. Di ko naman nire-require na super ganda ang sulat, di ka? Maliban sa PSET po. Sa PSET, dapat maganda talaga ang sulat. Okay. So there is a tank with a height of 9 meter filled with water. Using the water pressure formula, you need to calculate its pressure at the bottom. Meron daw po tayong tangke. Yung tangke daw po ay filled hanggang 9 meter. Ibig sabihin, ito ay 9 meter. Anong height natin? Height is equal to 9 meter. Ano daw pong inilagay na fluid? That is water. So ano pong density ng water? That is 1,000 kilogram in every meter cube. Anong hinahanap natin? Ang hinahanap natin is pressure at the bottom. So at the bottom, so from the top going to bottom, ano daw po ang pressure dito sa pinaka ilalim na to? So ano pong formula ng pressure natin? Absolute pressure is simply equal to atmospheric pressure plus rho GH. Kasi sinabi naman, the water tank ay ang sabi hindi naman binanggit kung open to the atmosphere or close to the atmosphere. Therefore, we assume na open to the atmosphere to. At pag open siya to the atmosphere, therefore affected siya ng ating atmospheric pressure. Kaya ang kukuhanin natin is atmospheric pressure plus yung ating rho GH. Dinerive natin yung formula natin dyan kanina. So ano po bang standard atmospheric pressure natin? That is 101.325 kilopascal plus anong density ng water? 1,000 kilogram in every meter cube times gravitational pull na 9.81 meter per second squared times yung height daw po na 9 meters. So what will be our pressure? Dali lang pala to. Sige. Compute natin. So 1,000 times 9.81 times 9. So this one is 8,290 kilogram. May dalawa tayong meter dito. So cancel, cancel, cancel. Kilogram per meter. Ano na lang matitira sa atin dito? Kilogram per meter second squared. Tama no? Kilogram meter second squared. So i-convert natin ang kilogram meter per second squared. Kilogram meter, bakit naka second squared? Dapat naka per to. 9.81 meter per second squared. So sa ilalim. Meter sa ibabaw. Ang Pascal ay Newton per meter squared. Ang Newton ay kilogram meter per second squared. Okay. So, i-convert natin siya going to Pascal. We know that Pascal is equal to a Newton per meter squared. At si Newton is kilogram meter per second squared divided by meter squared. Is also equal to kilogram
per meter second squared. So ano to? That is also Pascal po. No. So having that said, so we have 101,325. No, ginawa ko ng Pascal din yung isa. Pascal plus 88,290 Pascal po. So therefore, our pressure is equal to, pipindutin na lang sa calcu, plus 101,325. That is 189,615 pascals. Or we could also say it is, divide 1,000 lang natin, 189.615 kilo Pascal. Direct sub lang din naman po. Pero at least alam nyo kung ano yung pinagmulan. Tatandaan, open to the atmosphere ang ating problem, lagi siyang affected ng atmospheric pressure. Pero kung hindi open, ibig sabihin this is equal to, sumulat. This is equal to 0. Malinaw po? Question? Question? Anyone? Clarification? Okay. So on Sunday, we will be having our face-to-face meeting and we will be discussing letter D. Nasaan na yun? Letter D. Letter E. Nasaan yung letter E? Letter E, letter F, at saka letter F. So DEF naman tayo sa ating pong face-to-face meeting. At ang kasama lang po sa prelim natin ay all lesson 1 and lesson 2. So madali lang magsaulo doon. No, so tinuro din naman ni Sir kung paano yung gagawin niyo doon sa inyo pong anong tawag dito? Example, yung sa types of fluid, example nung exam. Also, on our face-to-face meeting, I will be grouping you na for our experiment naman po. So, hindi na si Sir nagbibigay ng quiz, experiment na lang ibibigay ni Sir para sure meron kayong makukuha na 15%. Di ka? Sarap, papasa na agad. No. So, kung wala nang tanong, everyone, thank you so much for your time. Specifically, tayo ay 8 to 10 today. No. So, kapag tayo online, siguro ganito na lang lagi para marami kayong time maghapon. So, if you have any question, you may direct it to our Google Classroom and to our face-to-face meeting. I will offer additional time kung may hindi naintindihan sa ating online class. Thank you mga idol. You may now leave the meeting room. Bye-bye po. Happy Sunday at love you po. Bye-bye mga idol. Happy Valentine's. Thank you po, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you po. Sir.